Welcome back. So, andito tayo sa may Grand Europa. So, mag-i-strolling tayo. Ang gaganda ng bahay dito, guys. Baguio. Mag-i-strolling tayo today. Ang lawak ng area na to, guys, kasi it was developed by Camellia. So, it is a 300 hectares mixed use township po pala. Yung lugar ng pinaka-advance. Right? Guys, friendly. Yeah. Yung mga bahay dito sa loob ng Grand Europa Community. So, isa to sa pinakamalaking township po sa buong isla ng Mindanao. It is a 300 hectares. Tuloy po nating lakarin ang lugar na ito. Ayun guys, sa mga nakakaalam po, nandito po tayo ngayon sa may Grand Europa. Yung mga bahay rito guys, oh, ang gaganda. So, ang gaganda ng mga kasi yung kahilera niya guys. So, Grand Europa daw po ay isa sa pinakamalawak township po dito po sa loob ng Northern Mindanao, and with a magnificent sprawl of 7 enclaves, each designed to respond to different market segments, different preferences, and different taste. Ang lawak na to guys. So, and pa po rito, pwede po kayong mamili kung saan nyo po gusto. Kung gusto nyo po ng Italian villages, a lively Spanish suburb, or a cheesy villa surrounded by French gardens, paintings of Monet. Grand Europa is also designed to raise its residences a lifestyle to a level beyond expectation by offering everything. Andito na po lahat guys. Bawal mong video dito banda. Ay mga bahay mo guys. Diba? Para ka nasa Tagaytay. Ito naman yung La Miranda Trails. Still Camellia dito guys. Ang daming mga houses dito guys, like subdivisions. Ayun nga guys, no? May napagtanungan ko kanina kung okay lang ba mag-video dito sa loob. So, dito po tayo sa loob. So, sabi naman sa akin nung napagtanungan tong si Kuya, okay lang daw. So, nagtanong ako kung saan ang labas nito. So, ang gaganda ng mga bahay dito guys kasi yung townships po talagang ang ganda ng urban planning. Although may mga bahay na hindi naman ganun ka ay catchy, pero okay lang din. So tara guys, lakad-lakarin natin tong hilera nito. Yun yung hindi ko alam kung ano tawag dyan yung nakikita nyo po. Yun nga, expect natin na siya, subdivision or like ganito yung urban planning niya kasi hindi naman ganun. Pero yun nga po sa nakita ko kanina guys, this is the largest township in the whole region of Mindanao. So ganito siya. Ganito siya kalawak. Siya yung pinakamalawak. Ay, may kita. So guys, at ikot-ikot tayo. So may bakod siya guys. May bakod siya dun sa
Punta tayo dun sa ano guys. Binakuran siya, binakuran. Yung street na pinasok po natin kanina guys ay maagap. Tsaka, ano ba yun yung isa? Hindi ko maano. Hindi po pwedeng basta-basta lang. So nagtanong tayo kanina. Ayan, ito yung nagara ng ganda ng street na to. Ayan. Ganda ng mga bahay dito guys. No? Ayan, oh. Tara. Ito naman yung kalye Masipag. Mga mayayaman po talaga yung mga nakatira rito guys. Kasi alam niyo kung bakit. Bawat bahay guys, may mga nakamotor o may mga sasakyan. So, ito ay kahilayaran naman to ng kalye Masipag. Para ikutin natin yung buong ano na to. Hindi ko sure kung hanggang saan po yung boundaries or yung area na to. Pero itry po natin ikutin kung hanggang saan lang po ang po pwede. Kasi baka mamaya sitahin po ako. Bawal pala mag-video dito sa loob, di ba? May mga bahay na hindi pa po tapos guys at may mga bahay din po na hindi pa siya occupied. Tulad na ito. Ayan, may mga nakatira na rin. So, tara. Ito po yung video at strolling natin ngayon. Ganda ng mga landscape. Dito naman tayo sa kalye Masikap. Biruin nyo guys yung isang bahay po rito o isang ano po nagkakahalaga po ng kung hindi po ako nagkakamali, nagkakahalaga po siya ng 1.3 million low po. So, ganun kamahal yung mga bahay po rito sa townships po na to. At ayun. Naalala ko po kung gaano kaganda po yung mga townships po sa Cavite. Like, my goodness, parang maiikot ko po ata yung buong subdivision nito. Actually guys, meron pa po dun sa may taas. I-check po natin dun mamaya kung ano pong meron dun sa kung ano po yung ongoing construction dun sa dulo nito. So dahil nga po hindi pa naman totally occupied, hindi pa siya occupied lahat ng mga bahay dito sa loob na to, expected po. Like, napawaw po ako guys kasi ang gaganda ng mga bahay sa loob nito. Like, nakikita nyo naman yung urban planning. Parang may naalala din ako, parang ganito po yung urban planning po sa cemetery po ng Manila Memorial Park, which is the biggest cemetery sa Pilipinas and private owned by Yatchenko. And din po nakalibing si Yatchenko at isa sa nagmamay-ari po ng libingan po na yan. Tara guys, at malapit-lapit na po tayo. Anong palo ito? Hindi pa ng itsura. Dito naman po tayo sa karugtong ng kalye Masikap. Dito guys, dito.
May mga nakatanim din po na. May naalala ko sa mga bahay na ganito guys. Sa part po ng Molino po sa Cavite. Ganito rin po yung mga townships po din sa Cavite. Owned and managed by Villar din po. So ayan, makikita niyo po. Maganda ng mga bahay dito guys. Kung gusto niyo pong mag-inquire lang po kayo. Wag po sa akin kasi hindi naman po ako real estate agent. So mag-comment na po kayo at mga bahay po rito. Ang alam ko guys, may ano din po. Paupahan ko rin po rito. Nag-uumpisa po sa 2.5 pataas ang monthly. Pero hindi ko lang alam kung rent to own po yun. Ito wala po. Matapos ng ata na ito. Then guys. Dito naman tayo sa hilera nito. Ito naman yung Calle Mariwas. Wala pang nakatira. Dito naman tayo sa Calle ng Mariwas. Dito po sa Calle ng Mariwas guys, halos punong-puno na po yung kalsada. Kasi hindi po siya ganun ka-wide po yung kalsada, which is naging occupied po siya at naging parking sa labas. Houses po dito sa Calle ng Mariwas. Tulad niyan. Tapos doon po sa dulo nito, i-check po natin kung actually guys, madami-dami pang bakante dito sa area nito. Ewan ko kung this is available for people na like tulad natin, mga normal na tao lang po na po pwede pong mangupahan dito sa loob. Pero nakita ko kasi kanina guys na available po yung mga houses po, like kung gusto nyo pong magrenta. Hindi ko lang po alam kung nasa magkano po ang aabutin o yung buwanan nyo po. So ayan. Actually guys, may mga private subdivisions din po na hindi na lang po natin or hindi po natin po pwedeng pasukin kasi private nga po. So baka po masita po tayo ng mga gwardiya sibil. Lang sa bawat kalye na itong subdivision na to guys kasi may kanya-kanya po silang beautification, pagpapaganda sa bawat kalsada. Actually guys, umuulan na po rito dito po sa may part ng Uptown. So, ayan. Kasi lumalakas ang patak ng ulan. Dito na tayo sa pinakadulo guys. Hanggang dito na lang po yung na ito. Ito naman po yung Kalye Matapang dash Kalye Magiting. Dito po yung Kalye Magiting. Ayan. So dito tayo.
Daming po pwedeng pupuntahan dito guys. Like kung gusto nyo pong pumunta sa mga recreational areas, pwede pa kayong pumunta. At nagkataon lang po na ito po yung pinuntahan ko po. Dito sa lugar na ito guys, maraming ano. Ang ganda ng ano na to. May gulayan. Ayun. Ang ganda ng dalawang yan. Ito din hindi pa siya tapos. May mga puno ng malunggay din. May mga bahay dito. Ang ating pupuntahan, ang Calle Matapa. Mas magaganda po yung design ng bahay dito sa hilera nito guys. Yun oh. Galing ako dun kanina sa dulo, dun ako dumaan. Dito naman ako pupunta sa Calle Masagana. Ewan ko lang guys kung may kalsada pa po dun sa dulo. Ito po yung Calle Masagana. Ito po yung pinakadulo nito guys. Ayan, Calle Masagana. Hindi ko napapasukin kasi ganun din naman eh. Pagdating ko dun sa dulo, ganun din. Business. Calle Maalaga. Ayan. Punta natin itong Calle Maalaga kasi tigda 2 story. Parang iba yung ano nito ah. Di dalawang palapag po. Pero kukunti lang po yung mga nakatira dito guys. Like, ayan. Tulad yan. Madaming bakante. Itong hilera na ito guys is a composed of tigda 2 stories po. Ito yung Bria Homes. Ito yung Bria Homes na tigda 2 stories. Mahal po ata ang arkila nito. Mahal po ang renta. Sa pagkakaalam ko lang kasi mahal po talaga ang renta pagka Bria Homes. Ayan. Marami pang bakante rito guys. Block 11, Block 54 na to. Yan. For sale na rin to. Oh. Yan. I just want to give you some definite update dito po sa area neto. Hillside na pala to. Dito banda. Ito na yung may veranda na nakita ko. Dito naman tayo sa dulo. Diba? Talahib. May mga talahib. Yan. Marami pa talagang bakante sa mga part or sa mga houses po ng Bria Homes. Ayun guys, ang daming bakante. Siguro medyo mahal. May kamahalan po yung renta pagka ganun. Ito for good for families. Dito naman kasi guys, hindi siya ganun ka big deal kasi expected na hindi naman hindi naman wide yung kalye. Like, tigto 2 lanes din naman. May nag-hi. Tigto 2 lanes din naman siya guys, kaso nga lang hindi naman siya hindi naman nagkaka-traffic kasi given na subdivision siya. Townships, ganun. Eh, ang ganda na ito oh.
Isa ata sa pinakamaganda. Mayaman ata ang nakatira dyan. Dito na naman ako sa pinakadulo. Ito naman ang kalye. Yan, ito naman yung kalye Maabilidad. So ito na yung pinakadulo. Ito na yung pinakadulong kalye na ito. So itatry ko pong lumusot sa pinakadulo. Ito na po yung endpoint. Ayan, talahib na po yung andito sa likod. Ayan. Kalye Maunlad at kalye Matiyaga. Tara. Talahiban na po yung dito sa gilid. Sa likod. Pinakalikod na po siya guys eh. May mga aso po dito. Mostly sa pinakadulo na ito guys, may mga aso, may nag-aalaga ng aso. Kasi, hindi rin siya safe kasi ayan may mga talahib po. Talahiban po yung sa pinakadulo na ito. May bakante rin po dito. Ayan. Talahiban. May mga bata. Bahay dito sa gilid. Doon sa taas. Pinakadulo guys. Ayan, makikita niyo po yung mga bahay dito po sa may Illumina. Yan, may aso kasi guys. Gusto kong puntahan yung dulo nun. Ayan, may ongoing pa po dun sa taas guys. Ayan. Dun sa dulo nun. Siguro sa labas na to ng area ng Lumina Homes and Bria Homes. Ayan. Ganda ng ano na ito. Diba? Yung mga bahay dito guys, hindi mo mapagkakamalang may nakatira. Punta naman tayo dun sa pinakababa. Balik na tayo. Tapos na tayo rito sa area nito. Ito guys. So ayan. Ang ganda ng area na to guys kasi green spaces. Green spaces. Tara guys, at mag-strolling. Hindi ko na po siya naikot guys, gawa ng maambon din po kasi rito. So I hope na maikot ko po siya by next time. Ayan. Ayun po yung football field. Ito po yung labasan. Ito naman po yung football field. Ayan. Yun dun. Football field po siya guys, pero may nag-aalaga ng mga manok. Ayun dun. Ayun guys, so ayun may mga recreational po rito sa baba, dun po sa baba. Hindi na po tayo po pwedeng pumunta.